Mga kababayan, may isa akong post na nakita. And ang nag-post nito ay isa rin namang batikang, ano ba siya? Psychic. And yeah, isa rin to sa mga nag emerge na vlogger ngayon. And abogado pa. Di umano, may sumpa ng gagambang itim na pwedeng yumanig sa pamilya ni Nakuting at Ahas. Ito na bang inaabangan nating karma nila? Sana soon na, no? Ano kaya at sino itong gagambang itim? Actually, nasa picture na. Hulaan nyo na lang kung sino. May isa dyang mukhang gagamba namang talaga at itim ang budhi. Pero pag bumuka ka, nakabuka ka naman talaga yung gagamba, di ba? Nakaspread naman talaga ang legs ng gagamba, di ba? Arachnid. Magkakaroon talaga tayo ng arachnophobia sa isang taong mukhang gagamba. Ang daing galamay, daing kamay, kasi kamkamera. Ganid. Parang kapag umatake, parang, magkakaphobia ka ng malala sa isang sugapa sa kulisap, sugapa sa pera ng taong bayan, and mapupuluputan ka ng sapot nito. Or ang yaman at kaba ng bayan talagang sasaputan nito ng bonggang-bongga. Pero hindi siya ang gagambang itim na may sumpa. At ang isang gagamba po ay, sa tingin ko ay, gwapo, pero syempre, may something ang taong ito. Okay, actually, ano kaya ang pakay niya ng pakikipag-meet niya kay Kuting? Alright? Ito yung article kasi. Zelensky on PH trip. O, linawin na natin, ang gagambang itim ay si Zelensky. Siguro nga, salot din talaga. Salot na may sapot. Kasi nga, di ba, pinabagsak niya ang bansa niya, ang Ukraine. Di ba? Alam naman niya sa sarili niyang hindi niya kaya ang Russia. Pumalag-palag pa. Kasi nga may pera sa gyera eh. May mga dadating na ayuda at kung anek-anek pa. No? Baka ito'y nabayaran ng deep state ng US, malay natin, di ba? Para maging proxy war ang kanyang bansa laban sa Ruso. Tapos nung nagsasagupaan na, hindi naman kaya pala si Putin, tinalikuran, iniwanan ng US. Actually, nangako yata ng tulong, binigyan ng pera. Pero binentahan din ng US ng armas. Hindi malayong ganyan ang gawin ng US sa Pilipinas. Wala tayong armas pandigma kung sakali makipag-away tayo sa China. Okay? So kunwari magbibigay ang US ng tulong sa Pilipinas, magbibigay ng bilyon-bilyong dolyar, pero huwag ka, bebentahan naman tayo ng US ng panggera natin sa China. Eh di gagamitin din natin yung perang yun, yung dolyar na yun, pambili ng kagamitang pandigma. Worse, baka ibulsa ni Kuting. Ganid eh. Sa Kim, di ba? Oh, ito yung article noon sa pakikipagtagpo ni Marcos Jr. kay Zelensky. Alam niyo sa after ng meeting na ito, kitang-kita po talaga na bumagsak ang mukha ni Marcos Jr. nung paalis na si Zelensky. Alam niyang magiging nega ang impact ni Zelensky kapag lumabas sa balita ito eh. Magiging nega ang epekto sa kanya. Kasi si Zelensky ay hindi matinong leader ng Ukraine. Komedyante yan, di ba? Artista. Tapos naging presidente. Yan ang mahirap. 'Di ba? Boto tayo ng boto ng mga artista porke sikat. Nagiging public servants, wala namang alam. Actually, yung mga artistang yan, ginagamit lang din ng mga politiko, even ng mga oligarchs, 'di ba? Para sure win kasi kilala ng tao, familiar sa tao, madaling tandaan, madaling makilala. May mga nasa starstruck, may mga tagahanga, may mga bumibilib, familiar ang mukha at pangalan, so madaling ma-shade ng tao ang pangalan sa balota. Or maybe ang artista magaling magkunwari, magaling manloko, magaling magpretend.
magaling magpaawa effect, magaling magkunwari na may empathy, may pagmamahal sa kanyang kapwa, ano, nahahabag sa kahirapan ng kanilang mga kababayan, yung pala ay, putatsing pala. Or magnanakaw rin pala, or tuta pala ng mga oligarchs. So, hindi rin talaga ideal na bumoto tayo ng artista. Hanggat maaari sana, ang iboboto natin, mga tao, mga professionals, mga may mga master's degree, mga nakakaintindi ng batas, mga matataas ang tinapos. Also, syempre, dapat magkakasama yan eh. Bukod sa intellect, dapat naman may compassion totoo sa Pilipino. Okay? So, yan nga, nag-meet si Kuting at saka itong si Volodymyr Zelensky, pumunta sa Pilipinas at hindi ko alam kung ano ang kanyang pakay. Ganon, humingi yata ng tulong kay Marcos Jr. for siguro mag-hire ng mga hindi man mag-hire, kundi kumbaga magre-request ng mga medical professionals, 'di ba? Para gamutin yung mga sugatang sundalo at mga 'di ba mga antag diyan, mga biktima ng giyera nga. Syempre ang mga Pinoy kilalang magaling sa medical fields, 'di ba? Marami tayong mga nurses and doctors na mga nagsisipag abroad, nagpupunta ng Amerika. So, nag-request siguro si Zelensky ng mga medical aids and whatnot, medical professionals para tumulong sa mga sugatan nilang kababayan. O kaya nandito yan. O, Marcos Jr., sino ipapadala mo doon? Ilalagay mo pa sa alanganin ng buhay ng mga Pilipino. Ay mas gugustuhin ng mga na pumunta na lang ng US. O iba pang lugar na malaki ang sweldo. Anyway, yan nga. Yang pakikipagkamay ni Marcos Jr. sa gagambang itim. Aba, tamang-tama. Itim ang damit. So, what a coincidence. Ay mukhang magdadala sa kanya at magkakaladkad sa kanya sa hukay. Or kung hindi man hukay, kamalasan. Lahat ng nilalapitan ng gagambang itim, nasira ang buhay. Kasi kung hindi ka naman talaga, ang balita ko mga tet kuya, nagpupulveron din itong si Zelensky. Bakit ka may kipaggiyera sa Ruso? Bakit ka papayag na gamitin ng anemika ang bansa mo para makipag-away sa Russia? Eh, superpower yan. Tatlo ang superpower sa mundong ito. Russia, China, US. Eh ngayon ang alam ko ang Russia at China mukhang nag-unite, di ba? Through BRICS. Ano ba yung BRICS? B stands for Brazil. R stands for Russia. I stands for India. C stands for China. And S stands for South Africa. Ngayon, 5 pa lang ang main members ng BRICS. At ang mission nila, de-dollarization. Hindi na nila gagamitin ang dolyar ng anemika. Ibig sabihin, kung meron man silang exchange of goods, meron man silang mga, di ba, ang tawag dyan sa ganyan, may komersyo or what, pwedeng gamitin ang panibagong currency. Halimbawa, gustuhin ng BRICS na ang panibagong currency ay Chinese yuan, or maybe rupee ng India, or maybe pera ng Russia, or maybe pera nilang lahat, tanggapin sa bawat bansang miyembro ng BRICS. O, kung makikipagnegosyo ang India sa China, pwede niyang ipambayad ang sarili niyang pera. Same with China. Dapat tanggapin ng India ang currency ng China, yung Chinese yuan, dahil nga miyembro naman sila ng BRICS. Ngayon po nakapila ang mga nagpapamember sa BRICS. Ang daming Southeast Asian nation ngayon ang nagpapamiyembro dyan. So willing na rin i-give up ang dollars kasi kontrolado ng US ang economy dahil ang international currency na ino-honor ngayon, dolyar. Ay bumabagsak naman ang ekonomiya ng US. Oh. So, good luck, Marcos Jr. Anyway, ito po yung post ni Attorney Nick, ang tinutukoy ko kaninang isang magaling na psychic, abogado, and vlogger na rin. Oh, lahat ng shinake hands ng gagambang itim, minalas-malas ang buhay. Okay? Ang sumpa ng itim na gagambwa, sabi ni Attorney Nick. Abang-abangan natin kung anong kamalasan ang dadalhin ni Zelensky. Lahat umiiwas kay Zelensky ngayon eh. Naakusahan pa yan na addict din. O, nakipagkamay kay Biden, nag-back out sa eleksyon. Nakipagkamay kay Kamala, natalo ngayon sa eleksyon kay Trump si Kamala.
Biden drops out of 2024 race against Trump. O, yun. Tapos, si Kamala naman ang pumalit kay Biden, talo. Hala, sige, shake hands pa more. Sina Boris Johnson, nag-resign as Prime Minister ba? After learning he will be sanctioned for misleading UK Parliament. Nakipagkamay si Boris Johnson kay... Baka ito coincidence lang. Pero lahat ng kamayan ng itim na gagamba minamalas-malas ang buhay. Japan's Prime Minister Kishida to resign, paving way for new leader. O si Kishida, kinamayan din ni Zelensky. Point. Tanggal as Prime Minister ng Japan or nag-resign as Prime Minister ng Japan. Nakakatuwang kaabang-abang kung anong kamalasan ang sasapitin ni Marcos Jr. after niya makipagkamay kay Zelensky. Proud na proud siya na may mga namimit siyang foreign dignitaries, foreign leaders, pero at the back of his mind, alam niya na hindi magiging maganda yung impact ng pakikipag-meet niya kay Zelensky. Si Zelensky ay pangit ang reputasyon. Kumbaga, nilalait yan ng ibang mga world leaders, ang tanga-tanga mo. Ang daming nangamatay na kababayan mo dahil isinubo mo sa gyera. At itong pag-meet ni Marcos Jr. at ni Zelensky, baka nga tayo na ang next na gagamitin for proxy war ng US kasi wala na, talo na ang Ukraine. Nananalo ang Russia laban sa Ukraine. Sa digmaang nagtapang-tapangan si Zelensky. Ngayon, si Marcos Jr. nagtatapang-tapangan laban sa China. You think kaya nating talunin ang China with billion population at napakayaman? Kapag sumuko ang mga inchik sa atin, ano ipapakain natin sa mga yan? Prisoners of war yan. Sino ang nasa tamang pag-iisip na babangga sa China? Hindi naman natin kaaway yan ever since the world began. Kabarter natin yan. In fact, para tayong kapatid ng China, may isang sultan sa Sulu na pinararangalan pa nga sa bansang China. Nakarangalan pang binisita sila at tinuring nilang kapatid ang sultan na yun. May monument pa sa China. Kapalitan na, kabarter natin yan nung araw. Kapartner natin sa negosyo. Kapalitan natin ng produkto. Sino ang mga bumihag sa atin noon? Espanyol, Kano, Hapon. Yan yung may mga history ng pagiging kaaway natin. Tapos si Marcos Jr. tuta ng isa sa bumihag sa atin. Never tayong kinonquer ng China. Pero grabe nila i-brainwash ang mga Pilipino na gusto tayong sakupin ng China. In fact, hindi tayo kailangan ng China. Number 1 economy sila without conquering any other nation. Napakayaman ng incheck, talo pa nilang economy ng US. Bakit nila kakamkamin at aangkinin pa ang Pilipinas na ang dami namang mga salot dito, ang dami pang demonyo? Oh, ngayon, Marcos Jr., ready ka na ba sa kamalasang dala-dala sa pakikipagkamay mo sa kamay ng gagambang itim? Abutin ka kaya ng Pasko at bagong taon sa palasyo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.